guys! Welcome back to another vlog. It is now 5:02 PM and nakapasok na pala si Sumit. First day ngayon ng January 2023. So ayan, vlog tayo today para dire-diretso tayo magva-vlog kasi sabi pala ng mama ko sa akin dati, kung ano daw yung ginagawa mo sa New Year, yun daw yung gagawin mo for the rest of the year daw. So, kung magva-vlog tayo today, ibig sabihin, magva-vlog tayo whole year. Diba? So, ayan. Maaga ako nakaligo. Nakaligo na ako pero hindi ako nagbasa ng buhok. Kaya kulot pa rin ang aking hair. Actually, maganda yung straightener na nabili ni Sumit. Pangkulot. Ayan siya, oh. Kasi yung dati, yung straightener ko na ginagamit sa aking hair, share ko lang sa inyo. Kapag kinulot ko siya, tapos ginanyan ko siya, medyo matigas. Yung parang hindi siya malambot na kulot. Yung medyo may pagkamatigas na kulot. Itong, ginagamit kong straightener ngayon, yung kulot ko malambot siya. Hindi siya yung matigas na kulot. So, ang sarap-sarap niyang gamitin sa buhok. Tapos, wala pa siya yung amay na amay sunog. Kasi merong ibang straightener na kapag in-straight mo yung buhok mo, nangangamoy may sunog siya. Ayan. So, ano bang gagawin ko ngayon? Since wala tayong vlog, try kong ihabol to para sa mamayang vlog natin. I-edit ko lang tong mga vlog. Marami akong vlog na hindi pa na-edit. So, mag-e-edit tayo ngayon, guys. And nag-breakfast na rin pala kami. Si Sumit yung nagluto ng breakfast kanina. Breakfast namin, pero siya ha? 2:00 ng hapon. Alam niyo naman, kahapon, punta kami sa downtown area para manood ng fireworks sana. Kaso nga lang wala naman silang bonggang pa fireworks. Late na kami natulog kasi nanood lang din kami ng movie. Tingnan nyo, diba? Ang boring-boring ng Pasko New Year. So, hindi kami nagpasko this year. Ayan, kasi busy sa work. Si Sumit late na nakauwi. Na-invite kami sa bahay nilaan. Kaso nga lang kasi sobrang layo sa travel time. Tapos, yung New Year naman, si Sumit din nasa work kasi hanggang 11 PM. So, dumiretso na kami from his work doon sa downtown para lang sana makapanood ng fireworks, walang handa-handa. Iba talaga pag sa Pilipinas ka magpapasko or magbabagong taon. Talagang ramdam na ramdam mo. Pero dito, hindi masyadong ramdam. Tsaka kasi kami lang din naman ni Sumit. Hindi na ako nag-e-effort magluto kasi kami lang naman dalawa. So, kapag nagluto ka ng sobrang daming pagkain, wala rin namang kakain. Dadalawa kami dito sa bahay, diba? Parang sayang lang. And, ang daming sasabihin. Taba-taba ko pa rin. Charot. And update pala, guys, sa aking timbang. Diba nga kasi nag-start na ako mag-work. And, hindi na ako yung madalas na nakaupo lang sa bahay. Kasi nga sa work, lakad-lakad ka. Tapos, nakatayo ka ng 8 hours. Yung biyahe ko pa na 2 oras. Minsan nakatayo sa bus, ganyan. Nabawasan naman ako ng 1 kilo mahigit. Almost pa 2 kilo siya. Pero 1 kilo. Di na masama. O, di ba? Siguro ngayon, kailangan na lang siyang dagdagan pa ng diet. Kasi, nung nag-work ako, guys, hindi ako kasi natatakot ako magutuman eh. Tapos, wala akong mabibilhan ng pagkain doon. Sabi kasi nung nag-interview sa akin ng manager namin, meron naman siyang bilihan ng pagkain. Pwede kang bumili ng pagkain doon, kaso nga lang medyo mahal daw siya, sabi niya. Sabi niya, kaya ang advice niya, magbaon kami ng pagkain. So, ayan, natatakot ako magutuman kasi nga wala mabibilhan ng murang pagkain doon. Kaya ang ginagawa ko, talagang nagbe-breakfast ako dito sa bahay. Pero feel ko kung hindi ako nag-breakfast, kasi usually hindi naman ako gutom pagkagising ko pero talaga nagbe-breakfast lang ako para hindi ako magutuman. At saka para makabanyo ako bago ako pumasok sa work kasi iba talaga yung pakiramdam ko kapag hindi ako nakakabanyo sa umaga. Nakakabanyo lang ako kapag nagkape ako, plus meron akong kinain, kunwari biscuit or tinapay. Talagang magbabanyo ako niyan. Pero pag hindi ako kumain ng biscuit, tas kape lang, tapos yung antok pa yung katawan ko, parang hindi ganun ka-effective yung coffee. Kaso nga lang, this week pala, 1 beses lang ako papasok, kaya alam ko ha. Ano bang schedule ko? Nako, parang mali yata tong schedule ko. Hindi ko na picturean ng maayos. Okay, but anyways, ayun. Ang alam ko, this week, 1 beses lang ako papasok. Kung hindi man, 2 beses. Ayan. Ayun guys, so mag-edit lang ako doon. Tapos maglilinis tayo ng buong bahay. Kasi hindi pa ito nalinis yung bahay namin. Hindi pa siya nalinis ng
5 araw kasi nag-work nga tayo. So, yun yung gagawin natin. Maglilinis tayo. Tapos, sabi ni Sumit, wag na daw ako magluto. Sabi niya, magdadala na lang daw siya ng pagkain galing sa labas. Kaya, hindi tayo magluluto ngayon. Talagang edit-edit lang tayo. Sana matapos natin lahat ng editing. Kakatapos ko lang rin palang tinawagan si Anne. Nangamusta lang ako sa kanya kasi tagal ko na siyang hindi pa nakikita. Ayan. Tapos sana bukas pala makalabas kami ni Sumit kasi off ni Sumit bukas. So guys, huling linggo ng bakasyon namin bago ang aming 3rd semester. So after, 5 semester kami in total. Nitong January, ngayong pasukan, 3rd semester ko na. After niyan, 2 semester na lang. Tapos, graduate na tayo. So, by September, end ng September or basta September, graduate na tayo. Yay! Yun guys, nakapag-edit ako ng 2 video. Yes naman. So, meron tayong vlog pati bukas. It is now 7:26 PM. And nakalimutan kong tanungin kay Sumit kung anong oras ba siya matatapos magtrabaho today. Pero kasi kahapon, mas less yung kanyang working hours. So, 5 to 11 lang siya. And today, 5 din siya nagsimula. So, I think hanggang baka 1:00 ng madaling araw. Pero hindi ko alam. So, yan. Hindi pa ako naglilinis ng bahay. Plano ko sana maglinis, diba? Pero iniisip ko kasi mas importante ang video. Pero maglilinis ako mamaya bago dumating si Sumit. So, kung 1:00 naman siya ng madaling araw darating, marami tayong oras. So, makakapag-edit pa tayo ng mga ilang video. Sana 7 videos ang ma-edit ko para buong linggo meron tayong vlog. So, habang hinihintay natin yan, guys, maglalaba tayo ng mga basahan para fresh yung basahan natin kapag malinis na yung ating bahay. And plano ko din magpunas-punas ng mga pader namin. Especially dyan sa kusina kasi medyo dumidikit na yung amoy. Kasi nga, di ba, kapag nagluluto kami. Lagi naman namin binubuksan yung mga bintana, guys. Kaso nga lang, hindi ko alam kung bakit nakukulob pa rin yung amoy. Ngayon naman, wala siyang amoy. Tsaka ano kasi, nilalagay ko pala to. Ayaw na ayaw to ni Sumit, guys eh. Ayan, kasi sumasakit yung ulo niya kapag naglalagay ako nito. Kahit yung ini-spray ko, kapag nagpupunas-punas ako ng mga alikabok, ayaw din ni Sumit na naaamoy yun. Sumasakit daw yung kanyang ulo. So, nilalagay ko lang yan kapag wala na siya. Tapos tinatanggal ko siya kapag parating na si Sumit. Ayan. Hindi ko na siya vinacuum. Pagpagin lang natin siya. Usually, kapag nilalabhan ko tong aming basahan, binavacuum ko muna siya. Kaso nga lang, since hindi pa ako nag-vacuum ng buong bahay, huwag na natin siya vacuum. Pagpagin na lang natin. Hindi naman siya ganun kadumi. Ito lang, medyo may mga buhok-buhok lang. Kasi si Sumit naglalagas yung hair niya. Ayan, okay na yan. Salang natin siya sa washing machine. And wala pa rin yung mga landlord namin. So, magdadalawang linggo na silang wala. And pala, di ba pa-expire na yung aming contract dito? Kasi hanggang February lang sana kami dito. Tama ba? September, October, November, December, January. Oo, tama. February lang. End of February, dapat alis na kami dito. Pero nag-chat sa akin yung landlord ko kahapon. Sabi niya, since mababait naman daw kaming mga tenant, and ayan, gusto daw nilang magstay kami rito ng mas matagal pa. So sabi nila, mag-uusap daw kami kapag nakauwi na sila galing sa kanilang bakasyon. Para i-discuss ang pag-extend namin dito. Ayan, ang daming buhok talaga ni Sumit. Tanggalin ko nga yan mamaya. Kasi pag naglalaban naman kami, yung mga buhok-buhok, naiiwan siya dito sa may gilid. Dito, oh. Madali na lang siyang i-collect kapag tapos na siya maglaba. Itong sabon namin panlaba, ang tagal niya maubos. Itong Tide na nabili namin, galing pa siya ng Walmart nung kakalipat namin dito. Kailan ba kami lumipat? Diba October, November, December, January na. So magtatatlong buwan na siya. Tsaka pa lang siya mauubos. Tagal niyang maubos. 3 months na pala sa amin to. Diba? Sulit yung bili namin dyan. Tumagal siya ng 3 months.
Ayan. Ayan, 1 hour, 54 minutes para fresh na fresh talaga. Para malinis ang ating rugs sa bagong taon. Ibig sabihin, whole year yung malinis, di ba? Nakapag-edit ako ng 3 vlogs, guys. Ito pang-4 na siya. And it is now 9:31 PM. And I think tapos na yung aking nilalabahan na mga basahan. So, ilagay natin siya ngayon sa, sa dryer. And pansin ko, habang nag-e-edit ako, di ba kasi nga nabagsak tong camera nung nilagay ko siya dyan. Hindi ko alam, basta bigla na lang siyang natumba. Tapos, di ba nga nasira tong ulo niya. Hanggang ngayon, guys, sira pa rin siya. So, every time na ino-on ko siya, kailangan ko siyang hawakan para mag-automatic siyang, mag-flip na ganyan. Pero pag hindi siya hinawakan, nakastuck lang siya, guys, yung ulo niyan. Parang nasira na talaga. And pansin ko, pag naglalakad pala ako, tapos parang medyo magalaw yung hawak ko sa camera. Meron palang tumutunog na tuk 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 tuk, ganyan. Sabihin ko nga kay Sumit para mabilhan niya na ako ng GoPro. Kasi ang tagal ko nang sinisegway sa kanya yung GoPro na yan. Kaso nga lang kasi guys, talagang pinag-iipunan niya yung kanyang dream car. Ay, hindi pa pala siya tapos. May 2 minutes pa pala siya. Talagang gusto niyang pag-ipunan yung sasakyan na gusto niyang bilhin. Kasi sabi niya sa akin, ayaw daw niya talaga ng second hand. Ilang beses ko na siya tinanong, mag-second hand na lang kaya tayo. Sabi ko para mas okay, mas mura yung bibilhin namin for now. Sabi niya hindi daw. Tapos sabi ko ganyan, nagtanong ka na ba sa bangko kung pwede kang kumuha ng loan? Sabi ko ganyan sa kanya. Hindi daw siya sigurado kung paano siya kukuha ng loan kasi nga bago pa lang kami dito sa Canada. Tapos kailangan kasi mayroon ka bank history, ganyan. So sabi niya, hindi daw siya sure or hindi daw niya alam. Paki-comment nga guys kung kung meron kayong idea kung pwede ba kami kumuha ng loan dito sa Canada. Bago pa lang kami dito, wala pa masyado. Pero tumataas na yung aking credit score ha. I think nasa na siya. Yung standing ko is good yata siya. Ayan. So sabi ni Sumit, feel daw niya hindi kami pwede kumuha ng loan. So talagang cash ang gagawin namin. Ayun, talagang gusto niyang pag-ipunan yung sasakyan na gusto niya, tapos yung sasakyan na gusto niya. Kasi ako guys, okay na ako sa sasakyan na yung maliliit lang ba? Kasi diba sa India, maliit lang din naman yung sasakyan na ginagamit namin. And okay naman siya, kasi umaandar naman siya. Nadadala niya naman kami kung saan namin gustong pumunta. Tapos, simula nga nung nagkaroon kami ng maliit na sasakyan, tapos every time na may traffic. Sa India to ha, kasi dito alam ko hindi naman siya pwedeng sumuot-suot na ganyan kasi mas stricto sila sa traffic. Ayun, dun ko nagustuhan yung maliliit na sasakyan kasi nakakasingit si Sumit, hindi talaga kami nai-stuck sa traffic. Naglalagay lang ako ng Vicks sa ulo guys. Nare-relax, sa ilong pala, nare-relax ako dito sa amoy nito eh. Everyday ako nagdadala nito. Kahit sa work, ayan, habang nag-work ako, kapag feel ko napapagod na ako, bigla akong nare-relax dito sa amoy ng mint-mint na yan. Dinadala ko rin ito lagi sa school eh. Nawiwirduhan nga sa amin si Liz. Kasi naglalagay ako nito sa ilong sets dito ko. Linis muna tayo siguro. Kasi bukas off ni Sumit, Monday. And usually, kapag dito si Sumit, hindi ako naglilinis kasi gusto niya matulog na mahaba. Yun nga yung ginagawa niya kapag off niya, which is mali para sa akin. Kasi minsan na lang kami di ba nagkikita ngayon. So, mas gusto ko sanang gumagala pag off day niya. Kaso nga lang kasi isa lang ang off day ni Sumit. So, gusto niya yung nagpapahinga siya. Kasi 8 hours standing din siya eh. Ngayon, parehas na kaming 8 hours standing. Tas plus yung sa akin kasi, di ba nga 1 hour plus ang aking travel time. So, may times na standing sa bus. Tapos, merong times na aakyatin ko yung pabundok na pataas, di ba? So, ayan. Kaso nga lang sa akin, parang mas marami ang off ko. So, yung schedule na binigay sa akin ng aking manager is siya. Parang twice a week sa dalawang beses lang ako papasok sa work sa isang linggo. Magsisimula siya sa 3rd week ng January.
Which is okay para sa akin. Ayoko naman ng sobra-sobrang dami. Kasi hindi ko naman talaga siya kailangan, guys, yung magtrabaho ng sobra-sobra. Kasi mas gusto ni Sumit na mag-focus ako sa pag-aaral kaysa mag-focus ako sa pagtatrabaho. Kasi 9 months na lang naman ang kailangan kong i-google, tama ba? Parang Google na yung nasasabi ko, 9 months na lang naman na yung kailangan kong googlein sa pag-aaral ko. Tapos after niyan, pwede na ako mag-work full-time kung gusto ko, diba? So, 9 months na mag-sacrifice tayo. And since nga magsisimula na ako mag-take ng electives ko, so may options kami, guys. May option kami na mag-take ng electives this term or kung gusto namin next term pa or hanggang sa 5th term pa. Kaso nga lang, mas mahihirapan kami pag ganun. So, ngayon, 4 na kurso. Ay, okay na rin, guys, para mas mabilis matapos. Tapos, pag 5th term na namin, isang course na lang matitira. So, course ang tawag nila sa mga subjects. Simulan ko na maglinis ng bahay, guys, para mamaya continue ulit tayo ng editing. And I think maliligo ulit ako bago matulog kasi hindi pa nga ako naghuhugas ng buhok ko. Kasi kanina, pagkagising namin ni Sumit, di ba nag-almusal kami, and parang feel ko gusto kong ma-refresh bago ako mag-edit para may energy akong mag-edit. Kasi di ba matagal ang editing. Kaya naligo agad ako. Ito muna, linisan natin. Yung kabila, malinis na yan. Ito, hindi ko pa napunasan. Tapos, yung itong lamesang to, tapos yung salamin. Yun na lang, tapos na ako.
Ayun na guys, nalinis ko na yung counter. So ngayon, ito naman pupunasan ko. Pero hindi ko na ipapakita. Tapusin ko lang lahat ang gagawin ko. Tapos mag-edit ako guys. Charge ko lang din tong camera kasi mamamatay na yung battery.